Hello, good day. I'm Tamayo Paula Bianca and I will be performing a return demonstration in oxygen therapy. First is mag-gather muna po ako ng lahat ng needed supplies and equipment. Here, meron po ako nasal cannula and oxygen face mask. And then, magpe-perform po ako ng hand hygiene and mag-wear ng PPE if indicated. Meron po akong alcohol dito. And then, mag-i-introduce na po ako sa patient ko. And also, i-identify ko po siya and i-verify ko po yung identity niya. And using the appropriate identifiers. So, hello po. Good day po. Ako po si Nurse Paula. Pwede ko po ba malaman ang name nyo? Dina Stephanie po. Pwede ko ba makita yung wristband nyo? Kailan po yung birthday nyo? February 26. Okay, thank you po. After that po is i-assess ko po yung mga vital signs, level of consciousness or LOC, most recent ABG, at saka i-check ko rin po kung may risk of CO2 retention po siya kapag nag-administer po ng oxygen. Then, i-explain ko po muna sa patient ko kung ano po yung procedure and kung ano po yung gagawin. So, hello ma'am, magbibigay po ako ng oxygen po sa inyo para makatulong po ito sa inyong paghinga. So, i-guide ko po kayo, i-assist po kayo sa lahat ng procedure. Okay po ba yan? Okay. And after ko pong i-explain, ay magpe-perform po ulit ako ng hand hygiene. Ito po yung alcohol. And next po is sisiguraduhin ko po na yung humidifier ay filled siya sa appropriate level or mark. So, ito po yung humidifying. Ayan. So, nandun lang po siya dapat sa appropriate level po or mark. And then, i-attach ko po and i-connect ko po yung tube from oxygen device po. Papunto po dun sa humidifier outlet. So, ito po siya. And after that po is isi-set ko po yung oxygen sa flow rate niya po according po dun sa prescribed liters per minute po. So, ito po yung flow meter or yung flow rate po ng oxygen. So, normal po dito sa nasal cannula po is nasa 2 to 6 liters po siya ng flow rate po. And dito po sa oxygen face mask po is nasa 5 to 10 liters per minute po siya. Then, i-administer ko po yung oxygen using the appropriate delivery device. Kapag nasal cannula po, first po is i-check ko po yung kung may oxygen na lumalabas po dun sa tips ng cannula. Dito po is kapag nakaset na po siya sa oxygen, pwede po nating open na po yung oxygen. Then, i-check po natin dito if meron pong lumalabas na hangin or oxygen. Then, ilalagay ko po yung tip sa nostril ng patient and i-adjust ko po yung straps around the ears para sakto po siya pero komportable po. So, hello po ma'am. Ilalagay ko po ito sa ilong niyo po. Ang tagal naman walang masyado naman. Komportable naman po ba? Parang kabilang pills. Nakakahinga naman po kayo? And then, ayan. And, assume na lang po natin ito na
gasa po ito, pwede po tayong maglagay dito sa bandang ears ni patient kasi para ma-prevent po yung skin irritation po ng patient natin. At kapag sa simpleng face mask naman po, ilalagay ko naman po yung mask sa face ng patient ko at i-adjust ko po yung strap para secure at saka komportable po yung fit po ng oxygen face mask. At saka po i-check ko rin po yung face niya around the mask and patutuyuin po siya every 2 hours po. So, ganito lang po siya kapag pinasuot po natin sa ating patient. Mask. Nakakahinga naman po kayo. Opo. So, ayan po. And pwede po tayong maglagay ng gasa po dito. Ayan. Para po ganyan siya. Para ma-prevent po yung irritation po ng face ni patient. Kasi and every 2 hours naman po is parang pinapatayo po natin or tinatanggal po natin yung face mask ng patient. Tanggalin na po natin. Tanggalin po muna po yun. Patayin po natin yung face niyo po para po matanggal po yung voice. Alam niyo rin mga langaw na naman po sila. Ayan po. Tuyo na po yung face niya. And sa ano naman po, sa Venturi mask po, ganito po yung itsura niya. Ayan po. Ayan. So, i-check ko po muna kung may oxygen na lumalabas din po dun sa vent hole. Ayan po. So, i-check po natin kung meron pong lumalabas na hangin or oxygen po dun sa vent holes ng mask. Then, ilalagay ko po yung mask over the nose and mouth po. And under the chin. Then, i-adjust ko din po yung elastic strap. Tulad po nung ginawa po natin kanina. And sisiguraduhin ko rin po na hindi po block ng bending or ang air entry ng holes ng face mask po. And after po nun is, after administering ng oxygen, is i-record ko po yung flow rate na nagamit po dun. And i-record din po doon yung response ng patient po natin. So, ano po yung pakiramdam niyo po ngayon? Maayos naman po. Okay naman po yung paghinga ninyo? Opo. Sabi niya po, maayos naman daw po yung paghinga niya. So, isasama po natin yung sa documentation. Then, regularly po is i-check din po natin yung condition ng patient, yung ABG or SaO2, and kung properly functioning ang oxygen equipment. Lastly po is i-check ko po kung komportable yung patient and ayusin ko po siya sa position niya and yung mga equipment na kailangan. So, ayun po. Position ko po kayo sa... Okay na po ba kayo sa ganyang position? Opo. Komportable naman po ba kayo? Hindi na po ba kayo nahirapan ninyo? Komportable naman po ba? Komportable naman po daw siya. So, ayun po, yung return demonstration ko po sa oxygen therapy is tapos na. Thank you po.